Bilang isang cardiologist po, marami po nagtatanong sa akin, Doc, ano yung cardioversion, ano yung ablation, ano yung defibrillation, ano yung angiogram. Actually, angiogram, na-discuss ko na yan dati. Angiogram, kung may bara sa puso, tingin nila masakit ang dibdib, may procedure na dinadaan sa singit, nasisilip yung puso. Pero ngayon, pag-usapan ko, defibrillation, cardioversion, tsaka ablation. Ito kinokuryente ang puso. Ito po ginagawa namin dati bilang cardiologist. Ito po yung mahalaga ngayon. May tinatawag na AED, Automated External Defibrillator. Itong makina na ito po, minsan nilalagay na yan sa mall, lalo na sa US. Ibig sabihin, pag merong tao biglang na heart attack, biglang bumagsak, humilata, hindi lang CPR gagawin mo. Kasi kulang yun, yung pinapump, malitan chance din mabuhay. Ito, malaking chance mabuhay. Kinokuryente yung puso. Pag cardiac arrest, pag huminto ang puso, dalawang possibility. Pwedeng may bara yung puso, parang plumbing, may bara yung tubig, yan, nagpara. Pwedeng yung kuryente, ang puso kasi parang may kuryente yan. Parang yung kuryente ng puso nagloko. Yung tibok ng puso biglang bumilis, biglang bumagal, biglang huminto ang kuryente ng puso. Pag nagloko yung kuryente, ang ginagawa ng mga doctors, kinukuryente ang puso ulit, sinashock para mag-normalize ulit. Ganito po, ang normal na tibok ng puso, di ba, alam niya, di ba, labdab, labdab, tumataas yung sa ECG, labdab, labdab. Gusto mo normal, 60 to 90 ang heartbeat. Tingnan nyo po ito, bago mamatay ang isang tao, ganito nangyayari sa heartbeat niya. Pakita mo, Doc Lisa. Ayan, hindi na normal, Parang zigzag na lang, Pag hinayaan mo yung zigzag na yan, ventricular tachycardia muna, ventricular fibrillation, tapos flatline na. Diba? Tuloy-tuloy yan. After ilang minutes, lilipat hanggang mamamatay. Pag kinuryente mo yung tao, na defibrillate mo siya ng mas maaga, chances mabuhay niya, 80%. Pag nandito na, 60% chance to live na lang. Pag maliit na lang yung fibrillation niya, 20% chance to live. Pag na-late tayo, flatline na, halos hindi na mabubuhay kahit ikuryente mo. So, naghahabol talaga tayo. Siyempre, yung puso, dapat normal ang tibok. Ang problema, pag biglang nagloko, ganito po nangyari. Kailangan sinashock natin. Ito, tingnan niyo po to, napakaganda. Ito yung malalang ECG, nakakatakot to. Ventricular fibrillation, malapit nang mamatay yung pasyente. Agaw buhay na to. Halos wala ng blood pressure, wala nang pumupunta sa utak, halos may stroke na siya. Shinak siya, kinuryente, Pagka-kuryente, jackpot, naging normal, Nabuhay. Kumbaga sa kaluluwa, pumunta na sa langit, naibalik mo siya, baba siya ulit sa lupa. Ngayon, meron namang maling pagka-defibrillate, di ba? May tama, may mali, Ito, medyo okay lang yung rhythm niya, atrial flutter. Nagkamali pagka-defibrillate, Dapat dito cardiovert, Cardiovert. Ginawa niya defibrillation. Ang nangyari, lalo lumala, Lalo nag-agaw buhay yung pasyente, Yan, So, importante, iba po ang defibrillation, iba ang cardioversion. Explain ko sa inyo. Kahit sa mga hindi cardiologist, rin tinuturo namin. Iba nalilito. Sabi nila, huminto yung puso, nalito yung tibok, biglang kukuryente. Hindi po, dalawang klase. Ang cardioversion, ito, ready dapat yung mga doktor. Itong cardioversion, sinasabayan na synchronize. Ibig sabihin, kung kailan tumitibok yung puso, tumitibok, tumataas yung QRS, doon mo kinukuryente. Ang makina, yung makina natin, yung pangkuryente, merong button doon nakasulat doon synchronize. Ipe-press mo synchronize. Ibig sabihin, yung kuryente, maglalabas lang siya pagsabay sa QRS ng ECG. Tingnan nyo to. Cardioversion, elective procedure, gising ang pasyente, synchronization, sakto lang doon.
Sa pagtibok ng puso, usually mas mahina ang ginagamit na kuryente, 50 to 200 lang, may consent form, naka-ECG monitor. Yan. Ginagawa to, medyo ang mga rhythm nito, ito medyo malalim, mga atrial fibrillation, supraventricular tachycardia, ito ginagamit. Okay? Medyo serious yan, nahihilo yung pasyente, pero kaya-kaya pa. Ito yung defibrillation, ito yung malapit ng mag-cardiac arrest. Ayan, iba na yung mukha, lupay-pay na yung pasyente. Ito, yung pinakita ko kanina, ventricular fibrillation na. Ventricular tachycardia, halos wala nang, ganito na siya. Ganito na yan. Oo. Ito, sinashock mo na ng malakas, 360 joules na, pinakamalakas na. Wala nang cardiac output, wala nang pulso to. Ito, wala nang pulso. Ito, pwede may pulso pa. Yan, wala nang consent form. Talagang arrest na yan, papunta niya sa ER. Ito yung emergency na ginagamit yung AED machine. Okay? Unahin muna natin yung cardioversion. Kailan ginagawa tong cardioversion? Sa mga pasyenteng may abnormal heartbeat, medyo malalim to pero explain ko na rin, yung may atrial fibrillation, may supraventricular tachycardia, minsan kinukuha mo na sa tableta, sa gamutan. Pag hindi nakuha sa medical na gamutan, abnormal pa rin yung rhythm ng puso, minsan walang choice yung doktor, kundi nagka-cardiovert. Kinokuryente yung pasyente, medyo mababa lang yung electricity at synchronize siya. Pinapahilo-hilo lang natin pasyente, binibigyan niya ng mga pampaantok para hindi niya masyadong maramdaman yung sakit. Yan po. Cardioversion, ito, irregular heartbeat, atrial fibrillation, tapos kinoryente, cardiovert, naging normal. So, may attached na leads. Yung pagkuryente, minsan may paddle, o minsan may pads lang, nakadikit na mismo yung makina na. Okay, yan ang cardioversion. Ginagawa rin namin to, minsan sa SVT, supraventricular tachycardia, lalo na kung mababa na yung blood pressure. Kung mababa na kasi yung blood pressure, yung mga may mabilis na heartbeat, hindi na pwede bigyan ng verapamil, isoptin, hindi na pwede bigyan ng metoprolol, betalol, kinokuryente na, kina-cardiovert niya. So, sa cardioversion, atrial fibrillation, yan, kinokuryente. Electrical, yan. Binibigay yan kung may chest pain, may atrial fibrillation, may SVT, yan po. Pero gising yung pasyente. Although serious siya, pero gising pa. Ganito cardioversion, yan, SVT po. Ito, ang bilis, Tingnan niyo heart rate niya. Doc Lisa, focus mo. 193. Ito, nangyari sa'yo to dati. Grabe, Buti hindi ka na-cardiovert. Binigyan lang natin pampabagal ng puso, 50 joules lang nga, mahina lang nga siya, Tapos, ang napakahalaga dito, Doc Lisa, focus mo to, sync. Napakahalaga, naka-button ng sync. Pag nagkamali, hindi mo ginawa tong sync, ito, magiging ventricular fibrillation, pwede mamatay yung pasyente. Pag naka-sync, ito, pwede maging normal. Ganon kabigat ang desisyon ng mga cardiologists. Ang cardioversion, gusto mo, pagdating ng QRS, pagtibok ng puso, dito ka magkokuryente. Alam na nung makina. Siya na mismo lalabas ng impulse pag nakita niya itong QRS. Pag nagkamali ka, hindi mo na synchronize, dito mo na kuryente, dito sa T-wave, hindi po maganda. Pag dito, pwede magloko yung puso. Okay? Cardioversion, tachycardia, atrial fibrillation, diyan ginagawa, ventricular tachycardia, tsaka SVT. Punta naman tayo sa defibrillation. Ito yung heart attack. Talagang arrest Arrested yung pasyente. Papunta na sa arresto. Anong ginagawa? Ito usually, habang wala pa yung AED machine, nagpa-pump muna tayo. Diba? Pumping. Mabilis ang pag-pump. Bigyan ng oxygen. Pero hindi na tumitibok yung puso, pero halos mahina na. Charge natin yung paddle. Tapos, hands off. Habang sinashock ang pasyente, bawal hawakan. Kung kayo nandun, wag nyo hahawakan. Pag hinawakan nyo yung kamay o tatay, kawawa ka na. Pag hinawakan mo, kinoryente, ikaw rin makukuryente. Off kayo lahat. Pati
yung mga bakal tinatanggal. Yung mga metal belt. So, hands off. Pagka-shock, titingnan kung na-normalize. Pag hindi na-normalize, siya shock ulit after a few minutes. Yan, no? Defibrillation, ito ginagawa sa ventricular tachycardia. Ito, hindi na to synchronize. Kasi hindi mo na makita sa gulo ng QRS niya. Sa defibrillation, may paddle, isa dito sa may gitna, sa kaliwa, isa dito sa may kanan, sa baba. Basta yung kuryente mula dito, pupunta dito, nasa gitna yung puso. Abnormal yung tibok Sinashock mo siya para mag-normalize. Ngayon, yung mga taong may ganitong sakit, let's say may heart disease, mahina ang puso, minsan may tendency na anytime pwede magloko yung puso nila, pwede sila mamatay sa bahay. Paano kung walang AED machine, walang defibrillate, merong nilalagay na tinatawag na pacemaker plus. Okay, hindi siya talaga pacemaker. Pacemaker plus tawag sa kanya, ICD ang tawag, Doc Lisa. Implantable Cardiac Defibrillator. Ang ginagawa nito, para siyang pacemaker, nakakabit yan sa puso. Million po halaga nito. Pero ginagawa to sa Pilipinas. Itong ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator, siya na automatic magkokuryente sa puso. Meron na siya sariling ECG sa loob. Pag nakita niya, nagloko yung tibok mo na naging ventricular tachycardia, kukuryentein ka na niya agad. Mahina lang bibigay niya. Masya-shock ka na lang bigla. Siya na automatic magno-normalize. Okay? Kung ano man yung abnormal rhythm mo, siya na bahala mag-shock. Ito po, proven life-saving. Life-saving talaga to. Napapahaba yung buhay. Kasi yung mga tao talaga, meron talagang puso na gusto na bumigay Kung hindi ito na-invento, itong technology, mamatay talaga yung pasyente. Grabe. Last topic is cardiac ablation. Ano yung ablation? Ang ablation, hindi ito pagkukuryente. Ang ablation, isa siyang medical procedure. Okay? May mga tao, yung puso nila, parang may peklat. Merong abnormality. Parang, yun lang maisip ko, peklat ito. Ito puso nila. Meron sila parang matigas na peklat na fibrous tissue dito. Dahil meron silang extra na balat dito sa loob, congenital nila, yung puso nila, nagloloko yung tibok bigla. Mula sa normal na labdab, 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 biglang bibilis, lablab, aabot ng 180 ang heart rate. Ito yung mga supraventricular tachycardia. Yan, mga SVT. Pwedeng may atrial tachycardia, atrial flutter, AFib, pero usually sa SVT yan. Minsan nasasabihan kayo mga pasyente, kailangan mo magpa-EPS, kundi magpapa-cardiac ablation. Mahal to, pero ginagawa na sa Pilipinas. Ang ginagawa nito, pag nakita nila itong parte ng puso mo, dito nanggagaling yung abnormal kuryente. Di ba minsan nagsasaksak tayo ng kuryente sa saksakan, nag-i-spark. Minsan pag saksak mo, tuloy-tuloy ang spark, ganun nangyari. Tuloy-tuloy ang spark niyan. Parang nabasa yung socket. So yan, no? Sino nag-ablation? Pag delikado na yung arrhythmia mo, hindi na makontrol ng gamot, kaya gagawin na tong cardiac ablation yan. No? Nilalagay sa singit, papasok yung wire sa puso mismo. Yan, no? 3 wire pa nilalagay. Pag ito yung lugar na may abnormal pathway, na may abnormal tissue, papasok yung wire, may tip ng electrode, pagpunta dito, parang sinusunog niya. Naglalabas siya ng mga waves Yan, sinisira niya. Tinatanggal niya tong abnormal pathway. Pag nasira na to, normal na yung tibok ng puso mo. Hindi na iikot dito yung kuryente. Okay? So, yan po ibig sabihin ng ablation. Maganda yon, nagagawa yon. Punta kayo sa doktor nyo. Usually, hindi lang cardiologist kailangan. Mas malalim pa ang alam kaysa sa akin. Electrophysiologist, cardiologist. Meron sa malalaking hospital natin. Ganito lang naman yung CPR. In the meantime, pag wala pang pangkuryente, CPR, tawag, check yung breathing, tsaka pinapump yung pasyente dito sa taas ng sternum, dito. Banda rito sa may taas. Hindi sobra taas, banda rito. Sa may buto. Ang pagdiin lang, ang tip ko lang lagi dito, malalim ang diin.
2 inches ang lalim, ganyan ang lalim. So, habang nagpa-pump, alam niyo ano nangyari? Maraming instance na babali ang ribs. So, bakit nababali ribs? Minsan, kailangan talaga baliin ang ribs. Nababali talaga ribs eh. Kailangan mo i-press. Kasi yung nakikita natin sa TV na konting-konti, ang hina-hina, hindi mo napipisa yung puso eh. So, baliwala eh. Anyway, pag nabali yung ribs, gagaling naman. So, yan. Ganun kalalim mo. 2 inches, adult and child. Pag infant lang, mas konti. Para ma-sure na may nagpa-pump. Okay, sana pa nakatulong tong video. Pumunta po sa inyong cardiologist para may explain. Yung akin ay overview lang para at least meron kayong konting idea ano tong defibrillation, cardioversion, ablation, at iba pang medical procedure. God bless po.